Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-21 ng Agosto, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus ang parabolang ito sa kanyang mga alagad. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-aalas 9 ng umaga, at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali, at nang mag-aalas 3 ng hapon, at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?" "Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init na araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay mula kay Brother Paulo Fresnosa ng Hand of the Sower Catholic Community. Madalas kapag may nagtatanong sa akin kung ano ang work ko, nahihirapan akong sumagot. Kasi kapag sinabi kong missionary lay preacher, madalas na reply ng mga tao, "Ano yun?" Valid naman yung tanong nila. Kasi kung tutuusin, hindi naman talagang makukonsider na trabaho ang pagiging full-time ko sa ministry, kung saan ako tinawag ng Diyos. Hindi ito reklamo ha, reality check lang na walang kasiguraduhang buwanang sweldo o kinsenas, pero sinisingil ng tax kapag may natatanggap. Hindi ko na lang babanggitin kung anong educational institution. Wala ding insurance or SSS or kung ano pa mang benepisyong pang long-term itong pagiging full-time missionary lay preacher. Pero bakit ko niyayakap ito? Kasi this is God's vineyard. For me, this is a privilege, an unmerited concession. I am in unworthy disposition of God's grace. Kaya ako full-time lay preacher ay dahil sa mga tao, sa simbahan at sa Diyos. Madaming mas magaling, mas qualified, mas charming, at mas mabait. Pero pinagkatiwalaan niya pa din ako. Anong karapatan kong magreklamo sa natanggap ko sa Diyos? Ang ebanghelyo ngayon ay maaring magmukhang hindi patas sa pananaw ng mundo. Bakit kanyo? Abay kasi sa kinikita o kikitain nakatingin. Nakaligtaang tingnan ang matinding generous na may-ari ng ubusan. Nakikita ko ang sarili ko sa parabola at sinasabi sa kasamahan kong maagang nagtrabaho, "Bro, I'm amazed na blessed tayo. Ang haba ng oras natin sa ubasan ng Diyos. Yung kikitain, bonus na lang yun." Manalangin tayo. Lord,
give me the grace to see you in whatever I do. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.